Pagkakataon ito, pag-usapan po natin ito nga pong mainit na issue, itong pagtanggal sa excise tax sa LPG at kerosene. Sa kabilang linya po ng ating komunikasyon, ang Pangulo po ng Regasco at dati pong kinatawan ng LPGA Party List na si Ginoong Arnel T. Magandang umaga po, Sir Arnel. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23, Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Kong? Opo, magandang umaga po, Drew and Judith. Good morning po. Salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Kong, sa aming pong himpilan. Sir, dito po sa ipinatupad po, actually ito ay effective today, April 14, yung pagtanggal sa excise tax sa LPG at kerosene. So magkano na po ang magiging bawas, halimbawa, sa isa pong 11 kilogram cylinder ng LPG? Yung normal na tangke. Yung sa normal na Opo. tangke po. Opo, bali 33 pesos po yan kada 11 kilogram dahil 3 piso po kasi yung natanggal sa excise tax. So magiging 1,567 na lang po ang presyo. Yan po yung nasa SRP. 1.5. 1,567 dahil galing po sa 1,600 ang Okay. presyo po ng LPG. Opo. Opo. Pero ito ho ba, kasi kung magiging 1.5, siyempre depende pa rin sa lugar yan, di ba? Tama ba, Kong? Opo, nakadepende po sa lugar pero ito po yung tinatawag naming suggested retail SRP. price na maaaring meron pong mas mataas ng kaunti, meron naman ng mas mababa ang presyo pero yan po yung range ng presyo po sa sa selling price. So Opo. basta hindi natataas sa 1,600 Kong. Opo, ngayon po yun po masasabi namin na hindi ho dapat tumaas pa sa 1,600. Opo. So, ano naman ho ang naging tugon ninyo dun po sa anunsyo naman kahapon? Well, immediately po, nung alas 4, binigyan na po kami ng abiso ng Department of Energy na mag-aanunsyo ang Pangulo. At sabi po natin, dahil sa direktiba ng Department of Energy na gusto po ng Malacanang ay immediate ang epekto sa publiko. So sabi namin, once na inanunsyo, alas 4 po ng hapon yun, nag-abiso na rin po kami sa aming mga dealers at saka sa customer, sa consumer, na today, pag bukas po ng mga tindahan namin, magtatanggal na rin po kami ng 3 piso kada kilo sa excise tax. So, hindi naman ho malaking kabawasan sa inyo yun, Kong? Well, hindi naman po dahil yung mga inventory namin, kahit po ito may excise tax pa na nabayaran na namin nung aming itong pinarating, ang sabi naman namin, mababawi naman namin ito pagdating ng panahon na ibabalik po ng gobyerno ang excise tax. Ang aming stock naman po, wala nang excise tax by then. So, ganun po naman yung treatment lang namin dito. Kong, bukod po doon sa mga stock, hanggang kailan na lamang ho ang stock po ninyo na LPG? Well, ang magandang balita po ay mula po doon sa dating 35 days, ay umabot na po tayo ngayon ng nasa around 50 days na po ang inventaryo po natin. So, this means that the whole April hanggang sa middle of May ay covered na po ang ating inventaryo. Opo. Kong, hanggang kailan ba to ipatutupad itong pag-suspende rito sa excise tax sa LPG? Well, ang advice po sa amin ay habang ang presyo ay mataas sa international market at the same time habang may kaguluhan pa ho doon sa Middle East which is yung sa between Iran and the US, ipapatupad po nila itong suspension hanggat hindi nagno-normalize po ang international market price ng petrolyo. Ayun, oo, good. So, indefinite pala yan. Pero, dahil indefinite to, Kong, ano pa bang ibang nakikita nyong hakbangin, o paraan para mas, well, kasi yung 1,567 na binabanggit nyo, Kong, from around 600, parang malaki pa rin Laki di ba? pa rin. Mataas pa din. Opo. Opo, talagang medyo mataas pa po yan. Kaya nga po yung nangyari pong anunsyo ng ceasefire o yung peace talk. Nagkaroon po ng epekto sa crude oil. Kaya today, I think malaki yung rollback ng mga gasolina at diesel. Kami naman, nakatingin din kami roon dahil ang amin naman pong impact sa amin pagkalipas po ng 3 linggo or mga 2 linggo kasi po
yan po yung tinatawag nating shipping cost. Pag yan po ay patuloy na bumaba, makakaramdam din ho ng another round of rollback sa LPG dahil mababawasan ng shipping cost. Ang problema lamang, kung nagkaroon na naman ng kaguluhan at umangat na naman po ang crude oil, then hindi po namin masasabi na may kasunod pa po itong pagbaba sa LPG. Opo, ang balita ho doon sa si Uncle Donnie, si uncle mo, si Donald Trump. Mukhang dahil nagkaroon nga ng kabiguan itong P-stocks nila. nila, yung 2 weeks, walang kasiguraduhan kung ma-extend pa ba yung P-stocks. Kasi ano yung binabanggit mo? April 22. Next week na yon. Oo. So yun, ganung araw mapapaso yung kanilang ceasefire. Yung pagkukunan natin ng supply, saan ba tayo kumukuha ng supply natin? Sa inyo pong panig sa Regasco po, Kong, saan po kayo kumukuha ng supply? Opo, yung pong mga trader na pinagkukunan natin sa international market ay nanggagaling na po ng Amerika, Canada, at Russia, at meron din po sa Africa. Yun po kasing 90% dati natin kinukuha sa Middle East, yan po nagkaroon na ng disruption yan. Kaya ngayon, mas malayo na po ang pinagkukunan ng Asian Kaya mas market mahal. sa ngayon. Kaya yun po yung sanhi ng pagtaas ng presyo. Hindi ba pwede tayong mag-source malapit lang dito sa Asia? Let's say, bandang Malaysia or Russia? Meron ba tayong yung malapit-lapit lang na mapagkukunan aside from dyan sa Middle East? Tsaka yung sinasabi ho ninyo, malayo nga yung Canada at US? Opo, pero yun po kasi ang option po ng buong Asia sa ngayon, at yun po dati-rati hindi ho natin kinukunan dahil masyado nga malayo. Pero because of this abnormality ng pag-withdraw ng product sa Middle East, wala tayong choice kundi pumunta sa mas malalayong lugar at para lang matiyak na meron tayong maibebenta o maiserve sa ating mga populasyon. Opo. Kung nagtatanong po ang taong bayan, lalo po yung mga nagluluto dyan, yung mga merong tindahan, kare-karinderya, di ba? Oo. Kasi kanina, merong ipinatupad po na big time rollback sa mga produktong petrolyo. Susunod ho ba ang LPG rito? Despite na meron tinanggal na po yung excise tax sa LPG at kerosene? Opo, ito po yung 3 piso ng LPG na binabanggit ko ngayon na amin pong pinatupad ngayon na So, yun na rollback yun. na 3 piso. Ito po yun, sa excise tax po yan. Yun pong sa gasolina at diesel na ibinaba po, ay hindi po excise tax yan. Yan po dahil po sa pagbaba ng world market price dahil doon sa anunsyo last week ng P-stock, at hindi po yan cover ng excise tax. Ang gasolina at diesel, wala pa pong desisyon ang Pangulo kung isasama ho ba sa pag-suspend ng excise tax. Kung may pagkipag-ugnayan pa rin ho ba kayo sa iba pang sektor kung paano mapapababa pa rin itong particular po siguro sa DOE kung paano mas mapapababa pa siguro kung yung 1567 paulit-ulit na nga ako ninote ko na baka naman pwedeng Sabi ng mga 1.3 ba o 1.2 kaya? mga panadero, kaya daw ba na ibaba ng 1.2? O yun, yung mga ganun akong mga nagtitinda Okay. Yan po kasing presyo natin na before yung conflict ay nasa range ng 1,000 to 1,100. Sa ngayon po ay masasabi ko in the next, maybe sabihin na natin in the next 3 months muna, pwede ko sabihin na wala ho tayong pag-asang maibaba sa ganong level. Ibalik. Ang nakikita po namin, ayun pong itong ruta natin ng mga parating ng mga produktong petrolyo kagaya ng LPG ay nakasanayan ng mga shippers, mga barko na maglayag papunta sa mas malalayong pinagkukunan. Mas maaaring bumaba po ang presyo dahil sabi nga nila kung hindi ho kasi sila usual at hindi ho sila sanay na doon pumunta, mataas pa po ang cost. Pero pag nakasanayan, kahit hindi magbukas ang Strait of Hormuz, maaari pong mag-normalize pero doon sa level na maibababa lang natin base doon sa gastusin ng shipping cost. Pero yun pong hanggat hindi nagbubukas ang Middle East, talaga pong hindi nating maaabutan o makukuha
yung dating presyo na before the conflict starts. Oo, yun yung 1,100 na binabanggit mo kung Baka ano, matagalan pa tayo, no, Kong? Pero within this year, kaya-kaya, nakadepende pa rin Hindi, sabi talaga, niya, no? after 3 months, walang pag-asa. Pero baka naman. Di ba kung Opo, may ganoon naman po, may pag-asa naman pong maibaba dahil nandun naman ho tayo sa peak price ngayon napakataas po talaga ngayon. Pero Yes. dahil ito sa biglaan, nabulaga tayo doon sa nangyaring kaguluhan nung nag-umpisa ng February 28. But masasabi ko po na unti-unti magno-normalize ito, bababa, pero hindi lang ho natin kayang abutin yung dati po nating presyo before the conflict. But definitely, itong 1,006, 1,567 na binabanggit ko ngayon, meron pa pong mga kasunod na pagbabayan. Ang pinag-aaralan lang po natin ay yung kasalukuyang sitwasyon sa Middle East dahil nakadepende po yan doon sa anunsyo po ng Saudi Aramco pagdating po sa LPG pricing. Alright. Nako, mukhang hindi naman natin nga kontrolado yun. kaya nga Diba? So wala ba iba talagang daan kundi sa Strait Strait of of Hormuz? Diba? Well, anyway. Opo, Kong, baka meron ho kayong mga karagdagang panawagan, paalala po sa ating po mga kababayan kasi may mga nagtatanong. So, babalik na uli ako sa pagtitinda ng tusok-tusok ng mga ganyan mga pagkain. Baka meron ho kayong mga karagdagang payo sa ating po mga kababayan. Opo, ang masasabi lang po natin sa ating mga consumer ay manalig kayo na dahil nga sa nangyaring kaguluhan, nagbaba naman po ang pamahalaan ng National Energy Emergency. Ang ibig pong sabihin yan, kami po ay binabantayan nila base sa aming mga ini-import na produktong petrolyo. Kung bumaba po at kung magkano, halimbawa, ang aming pagpaparating ng produktong petrolyo, yun po ang nire-reflect namin sa ating domestic price. At ito naman pong nangyaring pagbaba ng crude oil ay isang bagay na po pwede rin pong maging dahilan para maibaba natin ang LPG. Hintayin lang po natin na mag-normalize ito. Ibig sabihin, yun lang makuha natin yung threshold ng pricing ng crude oil dahil last week bumagsak po yan. So inihintay po natin yung susunod na linggo kung umangat man ito dahil sa nangyaring pagkakaantala o pagkaka-fail ng feedstock ay hindi naman po tingin namin, hindi naman po ito babalik doon sa napakataas na level. At doon po siguro natin masasabi na maaaring may another round of rollback or price reduction ang LPG base po sa reduction din po ng shipping cost. Ayan, ako sana. Lahat po ay nananalangin at umaasa kung sa humupa ang sitwasyon dyan po sa gitnang silangan. At saka sana magkatulungan din tayo. Oo no? naman. Like sa panig ni Sir Arnel, ano? Alright, marami pong salamat, Kong Arnel T, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Good luck po sa inyo, sir. Opo, maraming salamat po at mabuhay po tayo. Mabuhay din po Good kayo, morning sir. po. Maraming salamat po. Good morning. Si dating LPGMA Party List Representative at Pangulo po ng Republic Gas Corporation o Regasco, si Ginoong Arnel T.